June 2018, Tam Luang Cave, Thailand. Maaliwalas ang araw na yun, kaya nagkasundo ang grupo ng mga estudyante na mag-adventure at pumunta sila sa kuweba. Kasama din nila ang coach nila sa adventure na gagawin nila. Noong pumasok na sila sa kuweba, masaya sila naglakad sa loob. Noong nakailang milya na sila ng paglalakad sa loob ng kuweba, narinig nila na may rumaragasang tubig ang pumasok sa loob. Hindi kasi nila alam na umuulan na pala ng malakas sa labas. At ang ulan na yon ay napakalakas na walang tigil, kaya mabilis na tumaas ang tubig. Sa nervyos ng coach, sumigaw siya, "Tumakbo na tayo! Baka malunod tayo!" Ano kaya mangyari sa mga ito? Makakalabas ba sila ng buhay o malulunod sila? Aalamin natin ang kwento na pagliligtas sa isang soccer team sa Thailand na nangyari noong 2018. June 22, 2018, Friday. Isang araw bagong araw nang napagkasunduan nilang pagpunta sa kuweba. Kaarawan kasi bukas na isang miyembro ng team, kaya pinagplanuhan nila na bukas ay pupunta sila sa kuweba. Napagkasunduan nila na hindi nila ito sasabihin sa kanilang mga magulang dahil may malaking posibilidad na hindi sila payagang pumunta sa kuweba. Ang Tam Luang Cave kasi, o kilala sa tawag na Great Cave of the Sleeping Lady, ay isang napakahabang kuweba. Kung lalakarin mo ito mula sa entrance ng kuweba papasok sa loob, siguradong ilang milya ang lalakarin mo bago ka makarating sa kabilang dulo. Ito ay matatagpuan sa Mae, sa hangganan ng Thailand na boundary ng Myanmar at Laos, na tinaguriang The Golden Triangle. June 23, Saturday. Ito ang araw na napagkasunduan nilang pumunta sa kuweba. Maagang nagising ang tatay ni Pirpat Sumpiangjay o may palayaw na night. Binati siya nito at sinabing umuwi ng maaga pagkatapos ng football practice nila dahil maghahanda daw sila para sa birthday niya mamaya. Nagpasalamat siya sa tatay niya at umuo na lang sa kanya. Pero sa loob-loob niya, alam niya na malilate sila na uwi dahil pupunta pa sila sa kuweba mamaya. Habang kumakain sila pagkatapos ng kanilang practice, binanggit ni Knight sa kanilang coach na gusto nilang mamasyal sa kuweba kahit isang oras lang. Nakiusap siya na pagbigyan ng coach, total birthday niya naman. Ayaw pumayag ng coach sa umpisa dahil nabalitaan niya sa news na may paparating na ulan. Pero dahil sa kapipilit ni Knight ay pumayag na ang coach nila. Excited sila nagbike papuntang kuweba. Pagdating nila doon ay itinabi nila sa entrance ng kuweba ang kanilang mga bike at mga bag. Masayang-masaya sila naglakad papasok ng kuweba. Ang hindi nila alam, ito ang araw na hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Samantala, habang abala ang pamilya ni Knight sa paghahanda sa birthday niya, ay bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga bata ay walang kaalam-alam sa trahedyang sasapit sa kanila. Sila ay enjoy na enjoy sa loob ng kuweba. Pero ilang minuto lang ang lumipas, napalitan ng takot ang kasiyahan nila. Narinig nila na para bang may malakas na rumaragas ang tubig ang papunta sa kanila. Nang maaninag ng coach nila ang malaking tubig na papunta sa kanila, ay sumigaw siya kagad. "Pumunta kayo sa mataas sa parte ng kuweba! Bilisan nyo!" Sa nervyos nilang lahat, wala nang lingon-lingon at binuhos nilang lakas nila sa pagtakbo. Nakita nilang mataas sa parte ng kuweba at sabay-sabay sila tumalon at kumapit sa mga bato nito. Iyak nang iyak sila sa takot dahil nakita nila na lagpas tao ang umaagos sa tubig sa loob ng kuweba. Ang parte ng kuwebang ito ay ang tinatawag nilang Pattaya Beach. Ito ay 4 na milya ang layo mula sa entrance ng kuweba. Imagine ninyo ang layo ng nilakad nila. At ito ang pinakamababang parte ng kuweba. Kaya pag uulan ng malakas, ang tubig mula sa mga bundok ay dito pupunta dahil nga sa malalim ang lupa dito. Sa madaling sabi, ang part na ito ang tinatawag na catch basin. Samantala, nag-aalala naman ang mga magulang ni Knight dahil wala pa sila. Pero pinakalma sila ng mga bisita nila na baka nagpapatila lang daw ng ulan ng mga bata. Pero lumipas na ilang oras, nagtataka sila bakit wala pa rin ang mga bata. Kaya tumawag ng tatay ni Knight sa magulang ni Nick na isa ding kaibigan ng anak nila. Sinabi din ng magulang ni Nick na hindi pa umuwi ang anak nila. Dito na sila kinabahan. Sa isip nila, may nangyaring hindi maganda sa kanila. Dito na lumabas ang mga magulang ng mga bata para hanapin sila. May nakapagsabi sa kanila na narinig nila kanina umaga noong nag-uusap ang mga bata na pupunta daw sila sa Tam Luang Cave. Dito sila lalong kinabahan dahil alam na alam ng bayan nila na pag umuulan ay napakalalim ng tubig sa loob ng kuweba. Hindi na nagpatumpik-tumpik sila at nagpunta agad sila sa Tam Luang Cave. Dito nila dinatnan ang mga bike sa harap ng kuweba.
Pumasok agad ang mga magulang sa loob ng kuweba, kaso nadatnan nila ang napakalalim na tubig, kaya napaatras sila at bumalik sa entrance. Naghintay na lang sila na bumaba ang tubig. "Huwag kayong mag-alala at bababa din agad ang tubig," sabi ng isang magulang. Pero lumipas ang ilang oras, hindi pa din bumababa ang tubig at dito na nagpalipas ang gabi ang mga magulang nila. June 24, Sunday. Ang mission chief at governor ng probinsya ay hindi na nag-aksaya ng oras. Kumuha sila ng madaming pump para tanggalan ng tubig ang kuweba. Naglagay sila ng mga asul na nylon pipes sa binahang parte. Nagsimula ng paandarin ng mga generator upang tanggalan ng tubig sa loob. Higit 1.2 milyong litro ng tubig ang natatanggal nila kada oras. Nang umagaling iyon, ang mga Thai Navy at 6 na divers ay pinatawag upang magsagawa ng search and rescue operation. Subalit sa sobrang lakas ng karet ng tubig ay natatanggal at nasisira ang mga diving mask ng mga divers, kaya lubha silang nahihirapan. Kailangan meron silang gawin upang mabawasan ang malakas na karet ng tubig. Samantala, habang sa loob ng kuweba, naubos na ang dalang tubig ng mga bata. "Nauuhaw na ako," sabi ng isang bata. "Hindi mo pwedeng inumin ang tubig dyan dahil ito ay madumi at maputik," sabi ng coach. "Nakikita mo yung tumutulong tubig sa stalactites? Tumapat ka doon at inumin mo. Yan ay mas ligtas inumin," sabi ni Coach Ek. Ang huling kain ng mga bata ay nung bago pa sila pumasok ng kuweba. Tumutunog na ang mga tiyan nila sa gutom. "Heto, may kaunting pagkain pa ako dito." "Eh paano ka naman, Coach Ek, kung ibibigay mo sa amin yan?" sabi ni isang bata. Binigay niya lahat sa mga bata ang dala niyang kakaunting pagkain at hindi nagtira para sa kanya. Dahil nga si Coach Ek ay isang monghe, siya ay sanay mag-fasting. Tinuruan niya kung paano mag-breathing exercise ang mga bata. Ang breathing techniques na tinuro niya ay makakatulong para hindi magkonsumo ng lakas at para hindi sila mabilis magutom. June 25, Monday. Nabalita na sa buong Thailand ang pagkakatrap ng mga bata sa loob ng kuweba. Dali-dali din ito kumalat sa buong mundo dahil na rin sa social media. 1,500 na journalist ang pumunta doon at maging ang mga US Air Force ay nagpadala ng survival specialist upang tumulong. Dumating din ng mga French, British at Australian divers. Ang mga Buddhist monk ay nagsimulang pumunta gabi-gabi upang pangunahan ang pagdadasal kasama ang mga magulang ng mga bata. Ang mga magulang ay hindi umalis ng kuweba hanggat hindi nila nakikita ang kanilang mga anak. Doon na din sila natutulog gamit ng mga plastic na upuan. Ang mga albularyo naman galing sa malalapit na baryo ay pumunta na rin upang magdasal at mag-alay ng mga buhay na hayop. Ang mga local na massage school ay nagpadala ng mga estudyante upang magbigay ng libreng masahe sa mga pagod na magulang at mga sundalo. Samantala, sa loob naman ng kuweba, ang pagkain ng mga bata ay naubos na, pero patuloy na umasa mga ito. "Maghintay lang tayo, siguradong mahanap tayo ng mga magulang ninyo. Mabubuhay tayo ng isang buwan kahit wala tayong pagkain. Pero hindi tayo mabubuhay na walang tubig. Maswerte tayo dahil may tubig tayo," ang sabi ni Coach Ek. "Mag-meditate lang tayo at magdasal," ang sabi pa niya. June 26 hanggang July 1, ginamit ng mga geologists ang electrical sensitivity techniques at ininterpret ng mga mapping expert ang resulta sa pamamagitan ng pagbuo ng 3D maps para mahanap ang mga butas. Nadiskubre nila na kaya pala sa kabila ng pagpump nila ng milyong galon ng tubig palabas ng kuweba ay hindi pa rin naubos ang tubig sa loob dahil ang mga tubig sa batis ay dumadaloy din patungo sa kuweba na nakakadagdag sa pagtaas ng tubig nito. Desidido ang lahat na mailigtas sa mga bata, kaya nang malaman nila iyon ay agad silang gumawa ng mga dam malapit sa mga bukid upang doon pumunta ang tubig na galing sa mga batis. Pero kahit nagawa na nila iyon, nahihirapan pa rin sila sa kanilang search and rescue operation dahil hindi detalyado ang hawak nilang mapa. Pero maswerte sila dahil meron palang detalyadong mapa na ginawa ang mga French noong 1987. Agad-agad pinadala sa kanila ang detalyadong mapa na ito. Dito nila nakita na kung gaano kahaba ang kuweba. Ang kanilang pagpapagod at pagtsatsaga ay napalitan ng pag-asa dahil bumaba na rin ang tubig. Dito na nag-umpisang sumisid at maghanap ang mga divers hanggang sa may nakita na nga silang bakas na mga paa at kamay ng mga bata. "Sigurado ako, bakas ito ng mga bata," ang sabi ng isang diver. "Ibig sabihin, nanggaling at dumaan sila doon. Kailangan pa natin dumiretso sa mas malayo pang parte ng kuweba," ang sabi ng mga diver. Nakarating sila sa isang junction na kung saan ang isa ay pakanan at ang isa ay pakaliwa. "Isa lamang maaari natin puntahan. Yun ay ang mataas sa parte ng kuweba,"
Samantala, si Coach Ek naman ay patuloy na sinasani mga bata kung paano nila mapapanatili ang kanilang lakas at hindi tuluyang manghina. Sa labas naman ng kuweba ay nagsimula ng akyatin ng mga rescuers ang gilid ng bundok upang maghanap pa ng maaaring lagusan ng kuweba. Pero wala sila nakitang ibang lagusan o pasukan maliban na sa nag-iisang entrance ng kuweba. July 2, Monday. Hating gabi ng Lunes, habang ang dalawang diver na si Richard Stanton at John Bolanten ay nasa dulo na ng linya ng kuweba, ay naisipan ng iikot ang tali para makabalik na sa entrance ng kuweba kung saan sila nanggaling. Habang sila ay pabalik, ang isang diver na si Jason ay huminga ng malalim na karaniwan na niyang ginagawa. Bigla niyang sinabi sa kanyang kasama na nakakaamoy siya ng tao. Hindi pa man niya nakikita, alam niya na andun sa malapit na mga bata, kaya lumangoy pa sila ng konti hanggang sa nakita na nga nila mga bata. Sumigaw si Jason at sinabing andito nga sila. Ang kinalalagyan nila ay 4 na milya ang layo mula sa entrance. Sila ay nakaupo sa mataas at mabatong parte ng kuweba. Ilan kayo dyan? Ang tanong ng diver na si Jason. 13 po kami. Ang sagot ng isang batang nagngangalang Abdul na nakakaintindi at nakakapagsalita ng English. Dito na binuksan ni Jason ang bag niya at linabas niya ang mga liquid nutrients. Sa wakas, makalipas ang ilang araw, nakakain na ng first meal ang mga bata. Binigyan sila ng mga matataas na protein ng inumin, matataas na calorie na gelatin, painkillers, binigyan din sila antibiotic at mga pang-emergency na kumot. July 3, Tuesday. Kinaumagahan ng araw na ito ay nalaman na nga ng lahat ang magandang balita tungkol sa mga bata, at upang maipaalam nila sa kanilang pamilya na nasa maayos silang kalagayan, ay naisipan nilang sulatan ang mga ito. Pinakiusapan nilang mga divers na iabot ito sa kanilang mga magulang. Narito ang mga nilalaman ng kanilang sulat. Huwag kayong mag-alala, nawala lang naman ako ng 2 linggo. Mahal ko kayo mama at papa, ligtas po kami dito. Kaya ko pong sarili ko. Ma, gusto ko bumili ng barbecue paglabas po namin. Si Coach Ek naman, dahil wala siyang pamilyang susulatan, ay sumulat upang humingi ng tawad sa mga magulang ng mga bata. At ito ang nilalaman ng kanyang sulat. Sa lahat po ng mga magulang ng mga bata, patawarin niyo po ako dahil linagay ko po sa panganib ang mga bata. Nangangako ako na ingatan ko sila dito sa loob ng kuweba. Hindi kasi agad mailalabas ng mga divers ang mga bata dahil sa malalim ang tubig. Kailangan nila ng mga diving equipments at materials. Tapos sa mga dadaanan pa nila sa loob ng kuweba ay napakasikip. Kaya kailangan nila pagplanuhan kung paano nila mailalabas ang mga bata. Tapos 4 na milya pa ang layo nila mula sa entrance. Imagine niyo yun, napakalayo nun.